Sa CCTV video na ito, makikita kung paano sumalpok ang isang jeep sa bangketa sa Quezon City. Ang isa sa mga nasa sidewalk, napuruhan at naputulan ng paa. Kami ng jeep dito. Kumakain lang po ako doon. Putol na po yung kaliwang pa ako. Ang ilan sa mga sidewalk, bangketa o footbridge na magpapagaan sana sa araw-araw na biyahe o lakad ng marami, bakit nga ba tila abala at peligro ang dala? So akala mo, pag narating mo na tong puntong to, ay matatawid mo na ang EDSA. But no. Meron pang matarik na hagdanan na kailangan mong tawirin. In fact, kahit na matibay pa tuhod mo, pagdating mo sa puntong to, hingal na hingal ka na. Bakit kumakapit ka ng matindi? Nalulula ako. Mga bumbero, papasok! Palisin niyo yan! Paano kung ang inaasahan mong package na in-order online? Peke o iba ang laman? Sa Bulacan, laking gulat ng isang lalaki nang ang inaasahan niyang package na dapat ay cellphone, bote ng gamot ang laman. So may mga binuksan kami dito. Ayan, tingnan nyo ng box. Napakapakita ng box. Kasi wala na siyang laman. Ang seller naman na ito sa Maynila, laking panghihinayang dahil ang mga sapatos na in-order sa kanyang online shop nag-return to seller o bumalik sa kanila nang walang laman. Paano ito nangyari? At saan napunta ang mga sapatos? Nahuli naman ng mga otoridad ang ginagawang modus sa isang online seller. Dahil ang ilan sa ibinebenta nilang cellphone, pinapalitan daw nila ng bato. Base sa ginawang pag-aaral, yung working population o yung may mga edad 25 hanggang 44 years old ang madalas gumamit ng mga e-commerce platforms. Paano mapoprotektahan ang mga nag-a-add to cart na online consumer 40 na naman buta. at mga online seller laban sa fake at pinalitang deliveries? Enero nitong taon, makikita sa CCTV kung paano sumalpok ang isang jeep sa isang bangketa sa Fairview, Quezon City. Isa sa mga biktima, si Ken, 21 years old, na nagpi-fishball lang noong mga oras na yon. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang jeep na gumewang at biglang sumalpok sa isang bangketa sa Fairview, Quezon City. Ilang minuto lang matapos ang aksidente, nakapag-send pa ang isa sa mga biktima ng voice recording sa kanyang kaanak. Ay, naharap po kami ng jeep dito. Hindi ko na po alam nung bigla kami hinararo. Kumakain lang po ako doon. Na putol na po yung kaliwang pa ako. Ang nag-voice message, si Ken Navarro, 21 years old. Dahil nadurog ang kanyang buto, kinailangang putulin ang kanyang kaliwang binti. Bigla po ako nakarinig ng bakal na kumakaskas po. Tapos paglingon ko po sa likuran ko, nakita ko po na papunta na po sa amin yung jeep. Nawalan po pala yun ng preno, then sa amin po siya bumangga. Umangat po yung jeep, tapos doon po na inabot po yung kaliwang paa ko. Pero nung pagtayo ko po, doon ko na po nakita na nag-twist na po yung paa ko. Bali, nalaglag na po siya. Tapos nung nakita ko po sila mama, sabi ko agad sa kanila, sabi ko, ma, pa-opera niyo ako. Naiyak ako. Kung mas malawak lang daw sana ang sidewalk, baka nakatakbo pa si Ken. Bali gutter, tapos nandito na po siya sa may parang bangketa. Doon na siya nakapwesto. Mas maganda pag mas malawak. Kasi pag sa mga sidewalk natin, normal, lang 2 tao lang sa lubungan eh. Mas mabilis pa ako makaka-response kung ano. Kasi syempre po, masikip din po noong time na yun eh.
Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, hindi dapat bababa sa 6 na talampakan ang lawak ng mga sidewalk. Nag-ikot kami sa Metro Manila para malaman ang kalagayan ng ilang sidewalk at footbridge dito. May mga destinasyon naman kasi talaga na mas madaling lakaran. Sabi nga, mas maganda nga yun sa katawan, di ba? Exercise. Pero paano kasi kung ganito yung mga sidewalk mo, yung mga lalakaran mo? Naokupa na ng halimbawa ng mga tindahan, banda ron may mga kainan. So yung dapat na espasyo para sa mga naglalakad, para sa mga pedestrian, sumisikip. Dito sa sidewalk na ito sa EDSA, talagang harang na ang nangyari. Naharangan na yung mismong sidewalk, talagang gigilid ka na. Kung titignan mo, dalawa yung option mo. Bababa ka dito sa mismong EDSA para makalampas dito sa mga harang, o kaya talagang gigilid ka dahil maliban sa napakalaking posting to na nasa gitna mismo ng sidewalk, itong akyatan ng pedestrian overpass ang nakaharang na sa halos buong sidewalk. Kaya, actually, ang mangyayari rito, konting side. Kailangan talagang igigilid mo yung katawan mo para makadaan ka. Mula rito, pagkatapos mo ng daanan itong masikip na portion na ito ng sidewalk, para makatawid dun sa kabila, aakyat ka naman dito sa pedestrian overpass na kung tawagin na nila ay Mount Kamuning, sa sobrang tarik nung hagdanan. So akala mo, pag narating mo na tong puntong to, ay matatawid mo na ang EDSA. But no, meron pang matarik na hagdanan na kailangan mong tawirin. Sabi ng MMDA, wala daw silang choice. Kaya daw nila tinayo ng ganito. Kailangan niyang lampasan itong MRT. In fact, kahit na matibay pa tuhod mo, pagdating mo sa puntong to, hingal na hingal ka na. Hindi lang yon. Hindi nagtatapos. Dito, mismo, habang nakatayo ka, mararamdaman mo yung alog nitong pedestrian overpass. Sa taas na 10 metro o 300 talampakan, kitang-kita ang hirap ng mga tao na dumaraan dito. Ang isang babae na nakasalubong ko, nakakapit na sa gilid ng hagdan. Bakit kumakapit ka ng matindi? Nalulula ako. Kasi medyo wala po yung mata ko sa taas pa. Bakit ka napilitang umakyat dito? Wala namang iba nawiran mo, saan pa mo? So may kasamang kabatong pag-akyat mo? Yes, ma'am. So araw-araw kinakapitan mo to? Yes, ma'am. Sa pag-iikot namin, hindi lang ang sidewalk at footbridge na ito ang napansin ng aming team. Sa halip na umakyat sa footbridge na ito para ligtas na makatawid, pinipili ng ilang pedestrian na makipagpatintero sa mga dumaraang sasakyan sa main road. Nang akyatin namin ang footbridge, nalaman naming may nakalawit pala kasing kawad ng kuryente sa tulay. Ang footbridge naman na ito sa Novaliches halos hindi na nalilinis at hindi ginagamit. Sa tawiran na lang daw sila dumaraan para daw mas makatipid sa oras. Ang isa pang tulay na ito, kailangan pang yumuko para maiwasan ang mababang headroom ng footbridge at makatawid ng hindi nauuntog. Bukod sa mga peligrosong tulay at sidewalk, malaking abala rin sa mga pedestrian ang mga obstruction sa bangketa. Ito yung karaniwang problema ng mga naglalakad, mga pedestrian dito sa Metro Manila. Kasi yung dapat lalakaran nila, yung mismong sidewalk, ay ginawa ng parking space ng mga sasakyan. So, ang mangyayari sa'yo, kailangan mo nang dumaan sa mismong kalsada para iwasan yung mga sasakyan tulad nito na nakaparada na dun sa dapat na lalakaran mo. Give the sidewalk to the pedestrians. Yan ang panawagan ng MMDA. Kaya araw-araw silang nagki-clearing operation sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila.
Boss. Ma'am, makinig po muna kayo. Makinig po muna kayo. Sa inyo po ba yung sasakyan? Sa anak ko ho. Okay, ma'am, makinig po muna kayo. Kung kalsada po pinapa-operate dito, hindi na po itong kalsada. Sa batas po natin, nagbibigay na po kami ng konsiderasyon. Kasi wala po sa batas talaga ang 5 minuto. Pero hindi nyo naman po kami pwedeng sigawan kasi nagpapatupad lang kami. 12, pwede kayo magpa. Alas 12, di. Sir, ano pong sinabi ko? Ano sinabi kong alas 2? Sinabi nung ano, eto sa Sir, alas 12. meron na po mga signs dyan. Basahin po natin. Malaking bagay, pero malaking bagay din yung obstruction sa kalsada. Ganun po talaga ang batas. Masalamat po kayo, gobyerno nyo, nagtatrabaho kahit tumukan. Habang ginagawa ang clearing operations, isang truck ng bumbero ang napansin naming hindi makadaan dahil sa mga nakaparadang motor at sasakyan sa hindi tamang paradahan. Huwag ka na munang gumalaw! Yung mga bumbero, papasok! Palisin nyo yan! Palisin nyo yan! Paunahin nyo, palisin nyo yan! But we have towed 9 vehicles and 33 apprehensions. Ilang streets lang yung kinover natin, so makikita nyo yung mga kinakarap namin sa mga operations na to. Hindi nila na-appreciate na balang araw na pag sila nagkaroon ng sunog doon sa area na yon, hindi makakapasok ang bumbero dahil nakaharang ang tricycle, nakaharang ang kariton. So akala nila this is all about traffic apprehensions. Ang bigger picture dito, disiplina ng tao. Kailangan natin paluwagin yung mga available networks that we have, road networks that we have, at bigay sa pedestrian yung mga bangketang available. 13 milyong taga Metro Manila ang naglalakad kada araw para marating ang kanilang paroroonan. Pero ayon sa ilang eksperto at mga pag-aaral, mukhang mas prioridad sa ating mga kalsada ang mga sasakyan kaysa sa mga pedestrian. Base sa obserbasyon ng urban planner na si Architect June Palafox, hindi pedestrian-friendly ang mga kalye, sidewalk at tulay sa Metro Manila. I think Metro Manila is level of service F, parang failing mark. Level of service A is the highest. And a complete street includes trees and landscaping, pedestrian pathways and bicycle lanes, then the moving traffic lanes. And a complete street, our advocacy is those who have less in wheels should have more in roads. Para kay Palafox, dapat daw ay inclusive ang bawat kalsada o para sa kapakanan ng lahat ng miyembro ng isang komunidad, may sasakyan man o wala. Okay, this is our proposal for improvement of the EDSA transportation corridor. You can have walking, biking, and public transit, but different levels. So enjoyable to walk, to bike, and ride the public transit. This is also different urban roads of Metro Manila, other cities. So 24 hours a day, you're not scared to walk. Kaya may vendors, pero naka-design. Our advocacy. 1/3 should be for trees and landscaping, as I said, and 1/3 for people, pedestrians and bicycles, and 1/3 for the moving traffic lane. Walang kwentang development if you don't include the poor. Walking and biking and public transit are more affordable. Walking and biking are democratic transportation mode kasi everybody can afford it. You just need the slippers and shoes. Mahalagang magkaroon ng maayos na sidewalk, kalsada at tulay para sa mga pedestrian. Lalo na't ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, higit 12,000 na Pilipino ang namamatay dahil sa mga aksidente sa kalsada. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Nag-viral ang video na ito noong 2019. Paano ba naman kasi ang delivery na dapat sana'y cellphone napalitan ng isang bote ng amoxicillin. Ano ba to? Oo nga, boss. Buti nila na video mo. Ang lalaki sa video, natagpuan namin sa Bulacan. Kwento ni Francisco Hipolito, umorder siya online ng isang cellphone para sana irigalo sa kanyang asawa. Ang presyo, 1,500 pesos. Dumating ang in-order ni Francisco, pero laking pagtataka raw niya dahil magaan at parang walang laman ng kahon na inabot sa kanya ng delivery rider. Nung dumating dito sa akin, binuksan ko yung box. Medyo nakakadismaya dahil sa halip na cellphone yung
Yung makita ko dun sa back, ano ba to? Bote ng amoxicillin na wala pang laman. Dahil COD o cash on delivery, ibinalik naman daw ng nag-deliver ang ibinayad ni Francisco. Yung item, binalik ko na rin sa kanila. Mahirap naman bayaran ko or hindi nila tanggapin yung isusoli ko. Dahil actual naman na nakita naman namin. Kung si Francisco, hindi natangayan ng pera. Si RG, naibayad na ang pera bago pa man dumating ang kanyang package na iba pala ang laman. Sa Cebu naman, ang order na geotextile na gamit sana para sa isang construction project, napalitan ng fish food. 2,680 pesos ang ibinayad ni RG para sa order. Nag-order ako ng 4 na set na geotextile. Ginagamit namin yun for construction, for drainage, mga slope protection para sa tubig. Mauni, gi-scam yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin ay babalik ang perang ibinayad ni RG. Lumalabas sa datos na nasa mahigit 73 milyon ng mga Pilipino ang mga online active users. Bumibili ka ng mga products online, paano pag-iingat ang ginagawa mo na hindi ka mabiktima? Sa mga comment ng mga buyer. Hindi maganda po, sir. Bakit? Minsan kasi hindi ko naman kasi po, sir, na alam na may fake din doon na Produkto? produkto. Make sure ko pag umorder ako, tinitignan ko talaga yung mga comments. Tsaka pag legit. Hindi ako umorder ng sobrang mahal. Mga magkano? Maloko man, okay lang. Mga magkano yun? Mga pinakamahal, 300 plus. 300. Pero hindi lang pala mga bumibili online ang nabibiktima, maging ang ilang online seller. Binabag natin yan ng maayos lahat. Pero sa hub pa lang tinitira na. Sa video na ito, ipinakita ng online seller na si Ivan ang mga RTS o Return to Seller Package na unang ipinadala nila sa mga buyer. May mga pinapadala kaming items na order sa amin. Tapos usually hindi na re-receive ng mga client namin, ng mga buyer namin. Nagiging RTS. So mapapareturn yun sa amin. So ayan ang nangyayari, wala nang laman, puro hangin. Ang mga package kasi na dapat sana ay sapatos ang laman, ibinalik ng mga customer dahil walang laman ang dumating sa buyer. Meron ding mga pagkakataon na ibinalik ng mga customer ang sapatos dahil mali ang size. Pero ang problema, babalik ito kina Ivan nang walang laman. Saan napunta ang mga sapatos? Nangyayari, bago return sa amin, iba na yung pagkakabalot sa bago namin ipadala. Tapos pag bukas namin, iba na yung laman. Kumbaga ninanakawan kami. Suspecha niya, sa delivery hub nangyayari ang pagtatanggal o pagkuha sa mga sapatos. Parang magkakonsabay sila eh. Tapos doon sa loob ng hub, papalitan na nila yung item bago nila ipadala sa mismong receiver. So ninanakaw na nila. Ayan, buta. Sa isa pang video, ang mga brand new na sapatos, pinalitan naman ng mga lumang sapatos. Maraming RTS na dumating, 10 peraso, 4 lang dun yung okay na dumating mismo na sapatos talaga. Tapos the rest, mga gamit na sapatos na. Nauna nag-file ng complaint sina Ivan sa isang shopping platform at sa delivery hub. Dapat actionan nila yung sa mismong hub kasi dun mismo nagkakanakawan. Dun talaga yung problema. Darating sa buyer, mag-message sa amin, ay nahinala na medyo magaan daw, so hindi na receive, matik RTS na. So ayan ang nangyayari, wala nang laman, puro ha. Bilang negosyante, malaki raw ang epekto ng mga ganitong insidente sa kanilang negosyo. Kaya bilang pag-iingat, binago na raw nila ang paraan ng pagbalot ng kanilang mga produkto. Nalagyan na namin ito, strictly no video, no return, no refund. Para yan sa mga receiver namin, para may depensa sila kung sakaling iba na yung laman na marireceive. Para naman may patunay din sila na napalitan talaga yung items nila. So, una, yung mga balot namin, nilalagyan namin ng fragile. Ngayon, ito na, simple na lang, kumbaga, hindi nila akalaing sapatos yung laman. Ayon sa International Trade Administration, umabot sa $17 billion o katumbas ng 850 billion pesos ang kita sa e-commerce sa bansa noong 2020. Inaasahang aabot pa ito sa $24 billion pagdating ng 2025. Kung titignan, patuloy ang paglaki ng industriya ng e-commerce sa bansa.
Ang problema, patuloy din ang pagdami ng mga modus ng ilang mapagsamantala. Sa Maynila, isang warehouse ang online seller ng cellphone at gadget ang sinalakay ng Special Mayor's Reaction Team ng Manila City Hall. Ang modus, pinapalitan ng seller ang mga cellphone ng bato. Depensa naman ng seller, ginagawa lang daw nila ito para magmukhang marami nang naibenta ang kanilang online shop at makahikayat ng tunay na buyer. Noong nakarang taon, ipinanukala sa Senado ang Senate Bill number 2302 na layong maprotektahan ang mga nasa delivery service sector, pati na rin ang publiko laban sa mga peking delivery at booking online. Maging mapanuri kayo. Pagkatapos na masuri nyo yan, talagang nagkaroon na ng lukuhan. Huwag ka kayo papayag na right in there, pag na-check nyo, huwag mo kayo mag-alala, i-refund nyo na lang, tapos iiwan sa inyo. Ang nakikita ko dyan, talagang magkaroon ng batas na lahat ng magbebenta sa online, okay, dapat nakarehistro sa atin. Paalala naman ng Department of Trade and Industry o DTI, kilalaning mabuti ang mga seller online bago makipagtransaksyon at magbayad. Sana alam niya ang identity, totoong pangalan, tirahan, or lugar ng pinagnenegosyohan at sana tingnan na rin nila kung may registration ito. Patuloy din daw ang DTI sa pagpapanagot sa mga nambubudol online. We penalize them with yung value ng produkto talaga na binili at may fine pa na kailangan nilang. Bawat sentimong ginagastos ng mga consumer sa pag-mine at pag-add to cart, pinaghirapan nila. Kaya dapat lang na mahuli at maparusahan ang mga nambubudol at sangkot sa iba't ibang modus online. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.